Hello mga katrabaho, good evening. Ngayon po ay mag-repair tayo ng tangki. Ano to? Sinira ni ulit. Try natin to kung maayos pa. Repair natin. Gamit nito ang tahi. Sa gagamitan natin ng sila at mag-seal. Epoxy. Kasi kaya naman pag itapon, mahal pa naman ito. Worth of maybe siguro 15,000 to. 1,000 liters. Repair natin, sayang. Ito po yung ano natin, repair. 1,000 liters tank. At ito po ang ginagawa natin. Yan. Binubutasan natin at nilagyan ng tahi. Itong gamit natin is alloy. Yan alloy, hindi yan kakalawangin. Sayang naman pag tinapon to. Ayusin at kung madala pa. 1,000 liters para imbaka ng tubig. Tapon. Kasi ang mahal-mahal nito, parang ano to, 15,000 ata. 1,000 liters. So ganito lang oh. Yan. Yung butas na yan. Sukat. At pin. At ilagay. Ayan na. Pag maapuno na to, nekta rin at pasok sa loob tayo. At ilak yung mga nilagay natin na side. Yan. Sukat para siya. Gamit tayo ng ito mga wire na ano. Okay, mga rigid. Damage nyo din. Sukat para pasok sa langog. Uy. Ayan, paano yun yan? Labas mo sa kimi. Yay, init. Ito yung tinatawag na gun sealant or sealant gun. At ito yung tinatawag na sealant. Ito yung una nating i-apply sa surface ng inayos natin kasi dito talaga hindi talaga makatakas ang tubig. Sealant ito para wala talagang leaking. Ito, mag-bidding kayo dito guys, oh. Sealant gun. Nagbibisa ito gamitin sa mga tagas, sa mga pagtapal sa bubong. Ito nang gamit ko. Wala talagang tulo. Kahit anong brand, basta sealant. Ito, ganito lang, para ito gamitin. Ito, yung nozzle niya. Lagay dyan, yung nozzle. Yan, huwag mo masyadong i-type in, baka mabiyak to. Hindi na lock. Ilagay dito. Yan. At saka ibaba to. Yan. So, pag yan, pag
pag-squeeze. Okay, simula na, ando na, lumabas na. Yan. General purpose, no sag, no excellent UV protection resistance, excellent weather ability. Okay, guys. Pasok na sa loob. Isa muna natin. Linisan muna, linisan. Yan. Ito yung mga jogging din sa loob. Linisan para makakapit yung sinant. Yan. I-seal na natin siya. I-seal. Okay. Yan. Hello guys, good morning. Parang nandito ako sa cave. Tapusin po natin itong trabaho ko. Pag-repair po na ito ng sirang tangki. Kasi sayang, ang mahal-mahal nito tapos tapon lang. Lagyan na po natin second coat. Una sealant yung black. Pangalawa ngayon is itong epoxy. Kasi mana to magtigas pag nag-dry. Kaya epoxyan natin. So, ito mga katrabaho, pagkatapos ng ikalat, basahin ang kamay mo para maayos siya. Yan. Basahin ang kamay at ganyan para ma-plaster yung epoxy. Huwag ganun baka hindi niya didikit, dikit pa rin yan. Ganyan ang karakteristik ng epoxy. Kahit basahin mo yan, didikit pa rin yan. Ayan. Basahin ng tubig para hindi magdikit sa kamay at maplastar yung surface. Ganyan lang yan gamit ng epoxy. Alam nyo ba kung saan ko ito natutunan guys? Itong epoxy, paggamit ng epoxy. Way back yung landlord ko sa boarding house. Isa siyang fisherman. Nag-aaral pa ako ng college sa Surigao City, matanda na yun. Ngayon na siya may pambot at
apply siya ng Volcasil. Ganito, binasa niya ang kamay niya. At tinanong ko, tay, tinikit pa yan, basa na. Sabi niya, kahit basain mo yan, pag tumigas na yan, yun na yun. Kahit basa yan, titigas yan within 30 minutes, 30 seconds. Yes, 30 minutes. Yan. Kahit basa yan, titigas yan. At didikit yan. Mainam to guys, yung Volcasil. Pag sa mga yung ginagawa pambot, sa pambong. Ito yung support niya doon sa sealant na hindi magbigay kasi yung sealant is soft. Yun po, soft. Itong Volcasil is pag nag-dry to, talagang matigas to. Kaya mag-support sa sealant. Yan. Yan lang magamit ng Volcasil, ng Oxy. Yan po guys, sa labas trabaho yan po. Nilagyan na po natin sa labas ng Oxy. Yan po para mas matibay sa loob at sa labas.